Isa si Sinyo sa pinakasikat at crowd favorite pagdating sa rap battle. Pero paano nga ba siya nag-umpisa at ano nga ba ang naging karera niya sa liga ng flip top at bakit ganito siya kamahal ng mga tao? Tara at sabay-sabay nating alamin. Nabanggit ni Sinyo sa isang interview niya na ang head nila ang kinukuha upang sumalang sa liga way back 2011. Pero naging mabuti nga ang tadhana para sa kanya dahil hindi nga ito pumasok at isa si Sinyo sa nirekomenda upang lumaban. At hindi na nga pinalagpas pa ni Sinyo ang pagkakataon dahil November 5, 2011 sa Gapo di Gulat 2 ay nakatungtong na ng entablado ng flip top si Sinyo at nakatapat ang Olongapo represent na si Eldino. Sa naging tapatan nila, mas nanaig ang freestyle at kwelang estilo ni Sinyo kontra sa technical na sulat ni Eldino at nauwi nga niya ang kanyang unang panalo. Pero kapansin-pansin na rin dito ang mataas na kumpiyansa ni Sinyo kahit pa freestyle lang ang baon niya sa laban. Pero hindi kaya ni Delo yon, tsaka ni Saito. Pagsamahin natin si Righteous tsaka si Ngongi. Munang ina mo ha, umapalag ka ma. Pero kahit anong taas nga ng kumpiyansa ni Sinyo sa kanyang sarili ay hindi nga ito naging sapat para magtuloy-tuloy ang kanyang pag-angat. Dahil noong nagdaang Ahon 3 flip top event ay pinaranas sa kanya ni Maxford ang kanyang unang talo. Ang bango mo, yung amoy mo tumatambay sa ilong. Umaatras na nga rin yung buhok ko sa tumbong. Epekto, alam mo ba kung bakit? Nagtataka ka? Mas mabango ba yung kilikili ni Enigma? Break it down. Ibahin mo ako sa utak mo mababaw. Sa ganitong balagtasan, ako'y mangingibabaw. Ibahin mo mga taga-Davao. Ilaw ka pa sa kinilaw. Bibigyan kita mas mainit na laro. Mas mainit mo sa araw. Sa pangyayari na yun, wala naman masyadong nakakagulat dahil freestyle pa rin ang baon ng estilo sa araw na yun kaya mas nanaig ang isang preparadong Maxford. At speaking of nakakagulat, sa kanyang pangatlong laban, sa kauna-unahang aspakan sa kanya pa mismong hometown ay ipinakita at ipinarinig ni Sinyo ang husay niya sa pagsusulat at pagbabalik ng linya. Nakuha rin niya dito ang kanyang pangalawang panalo kontra kay Rish at pagkatapos nga ng laban na to ay unti-unti nang nakikilala ang pangalang Sinyo. Alam mo ba pagitan natin? Sasabihin ko na ngayon, Enigma para mong pinapaawat kay Chef Borlo ang nagwawalang si Megatron. Parang Barney versus Godzilla. Naruto versus Boy Abunda. Taguro versus Dora. And I like that too. Sa kanyang pang-apat na laban ay mas lalo pang tumindi ang baon niyang sulat na may halong freestyle at husay sa pagre-rebat kaya naman nadumina niya ang tapatan nila ni JT at nakuha ang kanyang pangatlong panalo. Tangina mo, umayos ka. Marami na kaming nababalitaan ng muscle ko sa'yo. Talagang sobrang nababadrip na yung abs ko sa inyo. Hindi lang nangangawit yung tricep ko, nasapak ko na tong tarantado na to. Nang dahil sa profile pic mo, dun pinatupad yung cybercrime law. Sa pagpapatuloy ng karera niya sa liga na merong kartadang 3 panalo at 1 talo ay nabigyan ng pagkakataon si Sinyo na sumali sa kauna-unahang isabuhay tournament. Pero sa unang yugto pa lang ng torneo ay hindi na madali ang kanyang kakaharapin dahil makakatapat niya dito ang nooy undefeated na si Batang Rebelde. At gaya nga ng inaasahan ay naging dikdikan at solid ang laban. Pero pagkatapos nga ng tig-3 rounds nila ay mas nanaig si Sinyo sa kanilang tapatan. At dito rin ay mas lalo pang naipakita ni Sinyo ang husay niya sa pagbabalik ng linya na nanggaling sa kalaban. Sinyo, sa sobrang wak mo, lahat ng picture mo waki. Sa sobrang tanga mo nung nakaraang halalan, binoto mo si Wisely. Tapos binoto ko daw yung boat Wisely. Pwede na rin. Ikaw gago yung binoto mo yung Picos machine. Abante sa second round ng tournament si Sinyo at this time, makakatapat naman niya ang kapareho niyang komedyante at miyembro ng grupong DC Clan na si Andy G. Sobrang classic ng naging tapatan nila pero sa huli, si Sinyo ang binoto ng mga hurado para umabante sa semifinals ng isabuhay. Kasi si Real Talk, kung sinong sikat, yung estilo nyo ganun din. Nung sumikat si Balakid, lahat kayo gustong magmalalim. Nung sumikat si Lunila, halos lahat nagra-rap ng may multi. Nung sumikat si Smaglas, lahat ang bibilis at ang aangas. Putang ina mo, pag sumikat si Righteous, gusto ko gumanyan ka! Gumanyan ka! Pagkatapos nga ng panalo niya kay Batang Rebelde at Andy G ay 2 laban na lang ang kailangan niyang ipanalo para tanghaling kauna-unahang isabuhay champion.
Pero hindi nga magiging madali ito dahil nakaabang na sa semifinals ng isabuhay ang isang A-Classic. At sa naging tapatan nga nila ay tila ba nawala ang kumpiyansa ni Sinyo sa kanyang sarili at ang husay niya sa freestyle dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay nag-choke ang pambato ng Pampanga. Joke. Hindi ko na malaman kung ano ang aking gagawin. Pasyensya na kung ngayong gabi kayo ay aking bibiguin. Yun na lang, humingi na lang ako ng tawad sa inyo. Kung hindi nyo nagustuhan, Si Aklas nga ang nanaig sa tapatan nila at sa pagkatalo na yon ay doon na rin naputol ang lubid na nag-uugnay kay Sinyo at sa titulong kauna-unahang isabuhay champion. Pero kahit nga hindi niya nakuha ang panalo ay mas lalo pa rin siyang minahal ng mga flip-top fans dahil sa husay na ipinakita niya sa buong torneo. Kaya naman mas lalong dumami ang nag-abang na muli siyang lumaban at tumapak sa entablado ng flip-top. At sa kanyang pagbabalik ay ipinakita niya na mas lalo siyang lumakas at tumindi dahil dalawang magkasunod na panalo agad ang kinuha niya kontra nga ito kay Rapido at G-Spot. Ang boto 5-0 para kay Sinyo. 5-0 para kay Sinyo. At dahil nga sa mga solidong performance niya ay marami ang nagre-request na pagtapatin sila ng isa pang crowd favorite at nooy wala pang talo, ang tinaguriang Einstein ng flip-top na si Tipsy D. At July 19, 2014 sa Aspakan 2 ay ikinasa na nga ni Enigma ang tapatan ni Einstein at ni Joker. Sa kanilang paghaharap ay naganap ang isa sa pinaka-solid na match-up sa liga ng flip-top. Pero dito rin ay minarkahan ni Tipsy D si Sinyo ng isa pang pagkatalo sa kanya pa mismong baluarte. Bahala si Batman! Gago, malabo ng ikay, makasi Batman! Round 1 pa lang, patay na yung Joker, wag nyo natawagin si Batman! At ikaw daw ang pinakamatalino sa inyong grupo. Wala daw tapon sa bawat bitaw. Kasi nga Einstein daw. Puta edi wow! Ngayon, Tips! Pero kahit nga natalo siya dito ay nabigyan pa rin siya ng pagkakataon na lumaban sa ahon at kakaharapin nga niya dito ang isa sa kanyang mga iniidolo. Yun nga ay ang Davao represent na si Sak Maestro. Naging pukpukan nga ang laban nila mula round 1 hanggang round 2 pero pagdating ng ikatlong ikot ay tila ba binigay na lang ni Sak Maestro ang panalo kay Sinyo. Dahil umikot na nga lang ang pangatlong round ni Sak Maestro sa pag-promote o pag-angat ng Filipino hip-hop habang si Sinyo naman ay consistent at tila ba may gustong patunayan sa kanyang iniidolo. Hindi to ordinary. Pang victory ang bawat line, talagang bawal ang sumabit. Ako ay aabanti lang at bawal ang sumingit. Kaya wag kang paharang-harang, siguradong patay kapag nahagip. Ako'y dire-diretso lang at di mo na kayang mapabalik. Aatrasan lang kita sa kung aking gamit ay Philippine Rabbit. Dahil alam nyo, ang pag-rap ay mahirap. Pero nagpapasalamat ako sa flip-top at sa inyong lahat na pumunta para lang kami ay mahagilap. Kayo ang dahilan kung ba't kami ni Sinyo ay nagsumikap. Kaya much love at mabuhay ang Filipino hip-hop. Pagkatapos nga ng laban na yan ay mas lalo pang umusbong at nakilala ang pangalan ni Sinyo at nadagdagan pa siya ng isa pang panalo nang talunin niya si Prus sa kanilang naging duelo. Ang boto 3-2 para kay Sinyo. Ayun, shoutout kay Bruce. Ang gandang battle. Pero muli nga siya nakaranas ng pagkatalo sa kamay naman ng isa sa mga miyembro ng Chakra na si Flick G. Ang boto 3-2 para kay Flick G. Ang susunod na laban ni Sinyo ay muli siyang babalik sa kanyang baluarte para bumawi sa kanyang mga kababayan dahil noong huling lumaban siya sa Aspakan ay hindi niya nakuha ang panalo. Sa puntong ito ay makakalaban niya ang isa sa mga legendary at veteranong komedyante na si Zaito. Dito ay nakabawi na si Sinyo sa kanyang mga kababayan matapos niya itong pasayahin at kunin ang panalo sa araw na yun. Kasi fuck shit! Gusto ko sana kayong bigyan ng magandang laban. Kaso, mukhang pangit ang kalalabasan nito. Pero alam mo kung anong maganda nito? Mamamatay ka ng pangit, tas ang pangit pa ng pagkamatay mo. Pagkatapos nga ng sunod-sunod niyang battle ay may nabobo na palang tensyon sa pagitan ni Sinyo at ni Shei matapos nga nilang magparinigan o mag-call out sa isa't isa. 5-0 na to, sigurado. Magiging 4-1 lang naman yung boto. Kung isa si Shei sa hurado. Fuck you,
Peter Ocampo! Dapat tinapat mo sa akin si Sako, si Sinyo! Anong feeling nyo? Kinalawang na ako porket 4 years ako nahinto! Huwag kayong feeling mga bobo, di kinakalawang ang ginto! December 16, 2016 ay inilistanan ni Enigma ang pangalang Shei at Sinyo para pagtapatin sa Ahon 7 event. Sa paghaharap nila ay ginawa ni Sinyo ang estilo na ginawa rin ni Shei noong November 5, 2011 sa Gapo de Gulat 2 kontra kay Kamandag. At yun nga ay ang pangdadamay ng lubos sa nobya o kasintahan ng kalaban. At kung matatandaan sa kaparehong petsa ay yun din yung araw kung saan unang beses tumapak ni Sinyo sa entablado ng flip top. Naging classic naman ang laban nila pero sa huli si Sinyo pa rin ang tinanghal na panalo. Kaya yung girlfriend mo, my God! Patitikimin ko yan ng special na nakatuwad. Puta, wala nang hubad-hubad, kadyot na agad. Long neck na burat ang ipapasok ko sa pekpek niyang lapad. Babastusin ko yan ng buong magdamag tulad ng ginawa mo sa girlfriend ni Kamandag. Parehas pa kayong player, di ba? Mga gamers. Parehas pa kayong gamer, di ba? Mga player ng Dota. Kaya sanay na sanay ka na pag ginagambang siya ng iba. Tsaka yung pagkapanalo, wala na akong balak makamit. This is not a winning piece of shit. I just want to destroy your relationship! At sa sumunod na taon ay sumabak naman ng 2x2 tournament si Sinyo at katandem niya dito ang isa sa dati niyang nakalaban at kapareho niyang superstar na sa liga na si Tipsy D. Sa lakas ng tandem nila ay dinominan nila mula first round hanggang semifinals ng tournament. Pero pagdating sa finals ay kinapos sila sa solidong chemistry ni Shernan at ni Emzite. Muli na namang nabigo sa torneo si Sinyo pero pagkatapos ng mahigit 1.5 taong pagpapahinga ay muli siyang sumalang sa entablado ng flip top at sa mismong home court pa ng kalaban niya na si Nikki. Pero hindi nga naging epektibo ang home court advantage dahil kahit si Sinyo nga andayo ay siya pa rin ang mas nangibabaw sa naging laban nila at muling nag-uwi ng isa pang panalo. Rick, alam ko na kung bakit ka nagpatawag ng albularyo. Kasi alam mo na kada punchline ko may impacto. Oo, ako yan, Ruiz, ako, Midi. Pero putsch pag nagseryoso, kaya babala ko to sa'yo, mali ka ng ginagambalang espiritu. Sa taong 2020 ay muling binuo ang tandem na Tipsinyo para labanan sa Flip Top Festival si Lipcrab at Jonas. Hindi nga naging maganda ang performance nila dito at yun nga ang naging dahilan para masungkit sa kanila ang panalo. At matapos ang mahigit 2 taong pagpapahinga sa battle rap ay muli siyang lumaban noong Ahon 13 sa isang makasaysayang tapatan kontra kay Apex. Halos lahat siguro tayo ay hinintay o inabangan na matuloy ang tapatan nila. Mula sa pag-call out nila sa isa't isa sa kani-kanilang battle hanggang sa mga post nila sa social media. Asahan natin na magiging mainit ang tagpo sa oras na magsalubong na ang landas nila sa entablado ng flip top. At noong Ahon 13 ay natapos na ang paghihintay ng lahat dahil sa gabi na to ay naganap na ang tapatan ni Apex at Sinyo. Magkaibang estilo ang nakita natin sa palitan nila. Si Apex ipinakita ang pagiging balanse niya sa pagbitaw ng mga bara at high level na multi. Habang si Sinyo naman ay pinamalas ang kanyang signature style na one-word scheme at nagpaulan ng mga reality shit na bara. Pero bukod pa doon, nakarinig din tayo ng mga madidiin na personalan sa kanilang dalawa. Talagang naging mainit ang battle na to. At literal na mainit dahil sa sobrang daming nagpunta para mapanood ang isa sa pinaka-inaabangan na battle sa kasaysayan ng liga. Sa huli, si Apex ang nag-uwi ng panalo pero hindi natin maitatanggi na sobrang tindi ng laban na nabuo nila. Hindi man naging kampiyon sa mga sinalihang tournament at may ilang talo sa liga ay nananatili pa rin ang respeto at paghanga sa kanya ng mga flip-top fans datihan man yan o baguhan. Dumating pa nga sa punto na kahit wala sa poster o sa lineup ang pangalan ni Sinyo ay siya pa din ang hinahanap ng mga tagahanga ng liga. Talagang tumatak na sa mundo ng rap battle si Sinyo at isa sa dahilan kung paano niya naabot ang ganitong kasikatan ay ang pagdaan sa proseso at pag-aantay ng tamang pagkakataon.